Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nabuking na itong si Manang Aimee na ito at Kuting ng Norte sa kanilang masamang plano dahil umami na ang mga nabayaran na binayaran nga ni Kuting ng Norte. Para sa ganun ay magagamit niya muli si VP Sara Duterte at nagbayad si Kuting ng Norte para sirain at talagang bumaliktad sa mga katotohanan. Tila nakakalungkot isipin mga kaibigan na ganitong klasing tao pala itong si Kuting ng Norte na handang-handang magbayad ng mga tao para lamang pagandahin ang kanyang mga pangalan at pagtakpan ang kanyang mga kasinungalingan na ginagawa. Ngayon nga ay talagang nabuking na nga itong si Manang Aimee na ito na talagang kunwari pala na talagang ilalaglag lamang itong si Kuting ng Norte tapos gagamitin si VP Inday Sara. Ngayon nga ay maraming netizen ang dismayado sa naging taktika na nabuking agad na taktika ni Manang Aimee. While mga kaibigan, dito natin makikita nga banat nga ng maraming netizen na hindi na talaga muling pagkakatiwalaan ang pamilyang ito at sana ay hindi na sila maupong muli para hindi na muli kawawa ang ating bansa. Dagdag pa ng maraming netizen na hindi sana tayo magpabayad dahil lamang sa 5 kilo na bigas or kahit ano na suhol na gagawin nila. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ng staff mo, nakachika ko, ano ang sabi? O, magsasalita ka, okay? Nung after, pag-resign ni Inday as Secretary of Education. Di ba, sinabi ko yun sa inyo mga palangga, inantay ko, wala. 'Di ba? Ang sabi, o sige sa pag-turnover na ni Inday, pag na-turnover na niya yung kay yung bagong Secretary of Education, wala ka pa ring sinabi. So ibig sabihin wala kang loyalty sa kaibigan mo at wala kang loyalty sa taong bayan. Dahil alam mo nga ang adictus benedictus ang iyong kapatid at sinasamantala ng mga tao ngayon na nakaupo na sinasabi mo mga traidor na mga sinasapian, sabi mo, na napapalibutan ng mga Digimon. Okay? Tapos ngayon, ayaw mo magsalita? Independent ek-ek ka? Kasi kahit mag-independent si Amy Marcos mga palangga, pwede pa rin siya pasikreto na babak-upan siya financially ng kanyang kapatid. Kasi hindi nga, di ba? Sinasabi niya, pinoprotektahan niya yung ading niya. So the fact na pinoprotektahan niya yung ading niya bangag na bangag. Ibig sabihin, hindi niya pinoprotektahan ang Pilipino. The fact na wala siyang sinasabi tungkol sa paggastos ng almost 1 million to 1.5 million sa Duran-Duran. At ang iba pang mga concert like almost every other day, every week. 'Di ba? Or every other day, kada linggo, ilang beses ang party. Wala kang sinasabi, Aimee. So anong tawag dito? Gusto nyong kontrolin. Kunyari, 'di ba, nag-o-oppose ka, pero ang totoo ay nakikipagsabuatan ka rin sa kapatid mo sa plano ninyong ikaw manatili sa pwesto. Kaya gusto mong kunin ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Lahat ng mga Duterte supporters o kahit hindi Duterte supporters, hindi bangang supporters, never again. Paano pagtitiwalaan si Aimee? Alam niya na ang kapatid niya ay bangag na bangag. Bata pa lang sila eh. Sila nga magkakasama eh, di ba? Yan nga ang nag-addictus benedictus, di ba? Sabi ko nga sa'yo, nung namatay yung tatay, yung bago namatay ang tatay ninyo, yung Apo Lakay na sinasabi mo, hinaghilap nyo pa yung kapatid mo dahil nagbabangag. Alam niya ng buong angkan nyo, di ba? Hinahanap nyo si Bangag Junior o si Bongbong Bangag dahil hindi siya makita. Remember sa Makiki, Hawaii? Oh, hinalunggat nyo pa yung kapatid nyo, di ba? So, yung kapatid mo biglang nag-show up. Doon yung moment na nategi na iyong ama. Huwag na tayong maglokohan dahil marami akong puting ahas. Baka nasa puwet mo lang yung aking puting ahas. So, ito mga kababayan, ang independent ek drama, ito ay
panggagamit, pang-deceive o pangluloko sa taong bayan sa inyo. 'Di ba? Para kunwari ay hindi siya kumakampi dito sa partido ng kanyang kapatid kasi nga alam nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya wala nang kredibilidad ang mga Marcos. Well, putang ina. Wala na talaga. Sabi ko nga, dapat burahin sila sa mapa ng Pilipinas, sa mapa ng politika. Dapat magkaroon ng batas na ang mga Marcos na yan ay hindi na muling makatakbo o burahin na sila sa lipunan dahil sila ang punot dulo, ugat ng pagnanakaw, ugat ng pagpapahirap ng diktadorya at kung ano-ano pang kahirapan sa Pilipinas. Diba? So wag na kayong magpapaniwala dito sa kanyang pagiging independent kuno. Ito ay palabas lamang. Sabi ko, hanggang puring-puri pa rin yung kapatid niya, ang ading-ading niya, na sinasabi niya, oh, ganyan-ganyan na papaligiran, pero wala siyang sinasabi bilang kapatid. Di ba sabi nila, blood, tama naman kayo, blood is thicker than water. Eh di sige, suportahan niyang kapatid sa pagkabangag, kaya huwag niyo silang iboto. Pwede sila magbangag forever. Lunukin nila ang isang bloke o isang toneladang pulburon hanggang mategi sila. Wala tayong pakialam kung gusto nilang sirain ang buhay na. Get out from the government funds. Yun lang ang pakiusap natin. Lumayas sila dyan sa gobyerno dahil ninanakaw nila ang pondo ng bayan, ginagamit sa pang-party, ginagamit sa kanilang birthday. Imagine nyo na nag-birthday si Bangag. Ano ang sabi ni Bangag doon? Nung nalaman, dahil na-expose ni Sas yun eh. Siya ang nagpasabog doon ng bonggang-bongga na may wrong party doon. Tapos sinikreto ng media. Ano nangyari doon? Anong eksena niya doon? Nag-release ka agad ng statement. Ang Malacanang. Na ang sabi niya, the president spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost from yields and farmers' incomes. He ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients in third-level DOH hospital. Diba? Nagpalabas sila ng ganon para i-justify yung paggastos nila ng 1 to 1.5 million, maybe more than that, sa Durador, kunyari nagtrabaho, namigay ng ganito, gano'n, akala mo pera niya. At diba, ang sabi, ililibre yung one day, libre yung mga bills sa hospital. Eh, ito sabi ko, mga ano lang to, chika-chika lang. Naramdaman nyo ba? Madali lang sabihin yan sa statement, pero hindi ginagawa dahil kung gusto niyang tulungan ang mga biktima, yung mga Pilipino na walang pambayad sa ospital, sabi ko nga, ang pagbibigay ng aid dapat sa mga indigent o mga mahirap na Pilipino ay what? Centralized at ito ay consistent dito sa mga taong kapuspalad. Pero hindi nila ginagawa kasi tuwing birthday lang. Para gamitin sa taong bayan, si Bangag nag-birthday, nilibre kayo sa inyong bills. Hindi naman niya pera ng buwaka ng inang yan. Diba? Ano pang sinabi niya noon nung nabuking sila, na nag-party-party? The president celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and the sick, and this deep appreciation for the farmers who feed the nation. Ulul! Compassion sa farmers, pero sila ang what? Smuggler. Ang pamilya niya ang smuggler. Paano siya nagkaroon ng compassion dito sa inyong mga farmers kung hinahayaan niyang mag-import ng asukal, ng agriculture at kung ano-ano pa ang kanyang mga pamilya at mga kaalyado, mga kasabwat para kumita ng pera at para patayin ang negosyo ng mga farmers, patayin ang agrikultura sa atin. Di ba? Ginagago kayo talaga ng hayop na to. Sabi pa dito, after a tiring field with official engagement, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Ulul, sinorpresa, di ba? Sabi niya. Ayan, Amy. Sorpresa.
Sinong kaibigan na pinaghirapan ang pera sa business na i-maximize na natin, $1.5 million na itatapon lang na isang gabi dahil sa paibayad sa Duran-Duran. Kaya nga ang question hanggang ngayon, hindi pa nilalabas, ng kapatid mo kung sino yung kaibigan na nag-sponsor nito. Di ba? Dapat transparent. At di ba bilang isang presidente, hindi ka dapat tumatanggap ng ganitong klaseng mga regalo. At kung matino yung kapatid mo, kayong lahat, itong 1.5 million na ginastos sa Duran-Duran, dapat ay ibinigay yan sa mga proyekto. Maraming mga taong walang trabaho. Anong ginagawa ninyo? Wala. So, kinukonsinti mo. Kaya ay itigil na yung pagiging mangga, sabi ng ating mga palangga. Manggagamit. Diba? Gusto mo lang manatili sa kapangyarihan at gamitin ang mga supporter ni Inday Sara o ng mga Duterte para manalo ka. Yan ang katotohanan, pero hindi ka na muling manalo dahil si Inday Sara mismo ay nagsalita na no more Marcos again. Hindi kayo mananalo. Yung putang inang na yan, tambaluslos. Gumaganon-ganon doon. May saltik lang buwaka ng ina. Ano yan tayo ng bigas? Parang may saltik talaga. Mga palangga. Sabi ko nga, everyday hanggat nalalay tayo ang dugo ko, patuloy tayong magsasalita dahil gusto nilang maging forever ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya kunwari independiente o independent para hindi kayo o hindi si Amy Marcos madamay sa galit ng taong bayan sa kanyang kapatid na Adictos Benedictos. Yan ang totoo niyan, mga palangga. Kaya wag na wag kayong magpabudol muli. Dahil kung napapansin niyo ulit-ulitin natin, ang kanyang pinsan na si Tambaluslos, lahat ng mga hinayupak ng mga kongresistang kasabwat nila, Kimbo, Revilla, may napanood akong TikTok, na nandoon sila sa Cavite na pinapasigaw nila yung taong bayan. Lakasan niyo yung sigaw. Kapag malakas ang sigaw, yung sigaw ng pangalan ni Tambaluslos o kung sino man ang pinopromote nila for the next election, lakasan niyo yung sigaw kasi pag malakas ang sigaw, malaki rin ang makakuha niyong ayuda. Tama ba yan? Kaya sabi ko nga kahapon sa inyo, so kahit bibigyan kayo ng isang sakong ayuda, ay isang sakong bigas, kailan maglalast yan? At yung binibigay sa inyong ayuda, pera ng bayan. At yan ay ginagamit nila kung paano mangawat o mangupit. Dahil yung bilyon-bilyon na ayuda na binibigay sa inyo, ay nire-release from the government, latak lang ang nakukuha ninyo. At ginagawa nila yan para forever and ever kayong nakadepende sa ayuda na yan. Mangmamalimos kayo, magmamakaawa kayo sa lahat ng mga politiko sa inyong lugar. Kaya yan ang totoo niyan, mga palangga. Yung mga dole out na yan, yung mga pasobre-sobre, mga pabigas-bigas na yan, sinasabi ni Romualdez na 5,000 pesos, akala mo nasa game show, 5 kilong bigas. Tinuturuan kayo kung paano maging tamad. Ang matinong leader, yung mga perang yan ay ipinupondo sa livelihood program o para paglago ng ekonomiya, para mabigyan kayo ng trabaho, para makapag-develop ang Pilipinas ng tinatawag na middle class. Kasi right now, ang meron lang sa Pilipinas, poor and rich. At ang mga rich, yun yung mga politiko na nagnanakaw sa kabanambayan o yung mga negosyante na nakikipagsabwatan sa gobyerno para protektahan ang kanilang negosyo para forever silang rich at kayo forever na poor at gagamitin kayo tuwing election, bibigyan lang kayo ng 5,000 o 2,000 o 5 kilong bigas, isang sakong bigas. Ay, bait-bait na ni Mayor, binigyan kayo ng bigas. Puha ka ng inapera nyo yan, mga palangga. The reason why ginaganon kayo, para forever kayong maging mahirap, maging nanglilimahin.
Hindi nyo ba naintindihan yan? Halos lahat ng politiko dyan, kongresista, senador, yan ang ginagawa. Gusto nila kayong maglilimahid hanggang sa kaduluduluhan ng apo ninyo. Ang sinasabi ko nga sa inyo, mga kababayan, nung inauguration, nang nandiyadyaan ako, kausap ko yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas, punong-puno ako ng pag-asa. Dahil ang nasa mind ko noon, ulitin ko, hindi ako pwedeng i-appoint. Okay? Dahil I'm not qualified at hindi ako nag-apply. Gusto nating linawin. Pero ang gusto ko sanang mag-suggest dahil kaibigan ko, dati kong kaibigan si Lisa Tanas kidnapper, na Lisa Tanas, kasi dito sa Barangay 101, marami silang buko, baka pwede natin i-educate ang mga tao o mga, may age bracket na ganito, turuan natin sila kung paano nila gawin ang buko nila as oil or sabon or cake or whatever, di ba? Kung ano yung meron silang resources, yun yung naisip ko yun. Nung inauguration night, dahil kausap ko yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas na mga Ledesma doon sa inauguration. Ang sabi ko pa nga, I'm willing to go back home at my own expense, di ba, to help the government. Pero anong ginawa ng mga inayupak ng mga kamag-anak mo, Amy Marcos? Gusto nyong panatilihing mahirap ang Pilipino. Yung pamimigay nyo ng Nutreban, buisit na Nutreban na yan. Ang pamimigay nyo ng tubig sa mga estudyante, 2 tubig, 2 boting tubig. Pag natapos na inom ang tubig, uhawin na naman yung mga bata. Pagkatapos kagatin ang Nutreban, gutom na naman. Tapos pipicturean nyo, ganyan-ganyan. Nabigay ng Nutreban, pak! Lagay nyo sa inyong post para sabihin, ay, mabait ito si Senator Amy kasi nagbigay ng Nutreban. Pero ang totoo, 1 time nyo lang binigyan, o 2 times, o 3 times. 2 times, 3 times, 5 times, 10 times nang makakain ang mga bata. Kung bibigyan nyo ng trabaho ang kanilang mga pamilya, katulad ng sinasabi ko, which is sinabi din ni Bangag dati yan, na akala ko totoo, na kung may sinabi siya, na kunwari, itong place na ito, gumagawa ng lambanog or something, may interview siya nun, sa Go Negosyo, na natuwa ako, na yung mga resources ng komunidad na yon ay tutulungan na event na i-market, i-educate ang mga tao from labeling, mixing o whatever, at kung paano ilalagay sa market ang kanilang mga produkto. Ginawa ba ni Bangag? Hindi. Puro lamang kasinungalingan. Yan dapat ang ginagawa, ay hindi ayuda. Kahit 100 times pa kayo bigyan ng ayuda, 100 times o 100 days lang ba kayo mabubuhay sa mundo? Isipin nyo nga yan, mga palangga. Kaya wag na kayong magpapabudol muli. Gusto kayong forever mahirap ng mga buwaka ng inang si Abante, si Luistro, si Fernandez, yung mga demonyo dyan lahat sa Quadcom. Sila naka-Hermes, Hermes, Patek, Philip, kung ano-ano pa mga designers. At ang kanilang sweldo, 200 to 300,000 a month lang. Nakakapagpatayo ng isang mga malalaking resort, lahat ng mga high-end cars, luxury, whatever, name it. Tapos kayo, bibigyan lang kayo ng ayuda, kahit 10,000 pa ang ibigay sa inyo, which hindi nangyayari. Kahit 20,000 pesos pa ang ibigay sa inyo ng one time. 20,000 lang ba ang expenses nyo for the rest of your life? At nakaganon kayo. Ang ibig sabihin yan, mga kapalangga, gusto nila kayong forever na mahirap. Ayaw nila ng long-term na oportunidad. Ayaw nila na kayo ay magsipag. Ayaw nila kayo ay kumita. Ayaw nila kayo ay matuto sa mga skills, mga kababayan. Kasi gusto nila kayong gamitin, mahirap kayo para tuwing eleksyon, mamimigay sila ng bigas, ng dilata, ng kakarampot na pera para iboto nyo sila. Alam mo, I met my friend, my high school friend, college friend kahapon. Kaya tayo nakapag-vlog. Based siya sa, actually dito sa Amerika. Masipag din siya, based siya sa Australian citizen siya. Tapos pumunta siya dito. We talk about business. Kasi ang galing, may nag-work siya sa mga tanyag na mga hotel sa Australia. Ano siya, a chef. Okay? Nagbe-bake ng mga bonggang-bonggang mga cake. So we talk about life. Tapos isa doon sa napag-usapan namin,
Sabi niya, I wanna help your advocacy. Sabi niya, pag may mga plano siya, maybe one day, sabi niya, pag bumalik ako ng Pilipinas, sabi niya, although may mga nakakausap niya, mga business partner, sabi niya, gusto kong turuan yung mga tao sa skills ko. Sabi ko, alam mo maganda yan. Sabi ko na gano'n, yan yung gusto ko. Nalisay sa isang community na ito, ang gobyerno, yun talaga gusto ko palangga. Ang gobyerno, let's say, kakilala natin si Lisa Tanas. Kasi yun talaga ang gusto ko. Lisa Tanas, kidnapper, baka naman pwedeng magpadala ang gobyerno ng mga like chef o yung magaling magluto or anything na mga skills dito sa Barangay 101 na ito para turuan yung mga tao, para equip sila ng idea, ng wisdom, ng skills, ng kung ano-anong mga kaalaman para hindi sila maging purdoy o mahirap forever. So sabi ng kaibigan ko, maganda yung mga ganong plano at yun din daw yung plano niya. Sabi ko sige, sabi ko pag nalusaw na ang mga bangag, maybe if just kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, one day pwede tayo mag-connect tayo sa mga LGU or sa mga barangay. 'Di ba? Mag-hire ka ng chef o ng magaling sa maghahabi o whatever para i-educate mo yung komunidad na yun, para hindi lang sila nakaatang o nakaasa sa ayuda. Pag tinuruan mo mag-bake, yung mga basic lang na mga yan, 100 katao sa isang komunidad, hindi naman lahat yan magtatayo ng bakery. Maaring 10, 3 o 5 lang ang matitira dyan na willing to do business. Pero at least you change lives, di ba? Hindi yung, kumbaga yung 100 na yun na umattend, 95 tamad, at least yung 5 ay nakapagtayo sila ng negosyo nila dun sa komunidad nila because of that resources and because of the project of the government na inilapit doon sa komunidad. Then yung 5, let's say, baker na yon, di ba, nagtayo ng business, yung 95 na tamad na ayaw nilang magtayo ng business, pwedeng maging empleyado ng 5 yon. Gets? So yun ang mga gusto kong mga mangyayari dapat. Kaso lang, ito si Senator Amy Marcos, yung kapatid niyang bangag, hinahayaan niyang bangagin ang Pilipinas at hinahayaan niyang pinsan niya na kunin ang pera, ginagamit sa ayuda para gamitin para sa susunod na eleksyon. Walang tangible projects, kundi bigay ng bigay sa inyo. At yan ang tawag dyan mga palangga, indirectly ay vote buying. Ngayon pa lang, binibili na ang inyong mga kaluluwa. Huwag niyo iboto yan. Sabi ko nga sa inyo, hanggat nananalaytay ang dugo ko at buhay ako, hindi ako titigil sa paggising ng inyong mga ulirat na yung buwaka ng inang ayuda na yan. Hindi yan sagot sa kahirapan. Yan ay ginagamit sa inyo ng mga inayupak na mga bangag sa administrasyon para bilhin ang inyong pagkatao, para ang cycle ng buhay nyo, ang cycle ng pamilya ninyo, lolo't lola nyo noon kung umaasa sa ayuda, ang anak ng lolo't lola ninyo, yung mga magulang ninyo, ayuda kayo, ipamamana nyo ang walang humpay o walang hanggang kahirapan. Ibig sabihin yan, ayaw ng mga bangag na ito, kongresista, senador, mga inayupak na to, presidente yung bangag, na magkaroon ng pag-usbong o development sa isang bansa katulad ng Pilipinas kasi gusto kayong gamitin tuwing eleksyon. Kita ninyo for 2 years? Ano ginagawa po tangina ng mga to? Nasaan ang mga proyekto? Maliban sa party, duran-duran, F1, kung ano-anong pagta-travel around the world, pagnanakaw, pagbibiga-biga, pag-swing, kung ano-ano mga kaalputan. Papayag na lang ba kayo mga palangginging? 'Di ba? Imbes na yung mga perang ninanakaw nila, i-invest, 'di ba? I-invest sa mga programa na magkakaroon ng trabaho ang inyong mga magulang o kayo mismo para palaguin ang ating ekonomiya. Dahil sabi ni Bangag noon, kung hindi napaalis ang tatay ko, baka Singapore na tayo. Ano na tayo ngayon? Naging Singapore ba for 2 years? Hindi. Sa halip, ninanakaw, walang humpay ang pagnanakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ang mga appointee niyang mga ihodiputa. Di ba?
Nakita ninyo, ano ang development? Lulukoyin pa kayo ni Amy Marcos na manggagamit na kunyari independent, di ba? Pero ang totoo, sikreto ang bunal, pailalim. Walang aasensong komunidad sa Pilipinas hanggat nandyan ang mga inayupak na yan kasi ang sinasalaksak sa inyong mga kukote na makontento kayo sa 5,005 kilos na ayuda. Yung mga binahanga ngayon, sabi ko baka hindi pa kayo nakapag-repair ng inyong mga nasirang mga bahay kasi ang gustong isalaksak sa inyong utak ng bangag na gobyernong ito, na umasa kayo sa ayuda na pag binigyan kayo ni Mayor, ni Governor ng 5 kilos, ang bait-bait ni Mayor, gintagaan ako 5 kilos na bigas, dadadadada. Hindi yan ang pagpapalago ng ekonomiya. Tinuturuan kayo kung paano maging mangmang. Kaya kung mangmang kayo, dahil kulang kayo sa sustansya, pwede kayong maging krung-krung. Dahil krung-krung ka, mabilis ka lang bumigay. Paano ka bibigay? Binigyan ka ng 5,000 na ayuda, babawiin ng gobyerno sa iyo. Papaano? Yung kanilang mga polboronic kasabwat. 5,000 na ayuda, eto ngayon si Pusher. Bentahan ang barangay na ito ng mga polboron o mga asin. So yung 5,000, dahil mahina ang kukote ninyo, dahil nasira na ng kagutuman, diba? Yung 5,000, yung 2,000, pambili ng polboron. O, diba? O ng asin. Panalo pa rin ang gobyerno kasi sila yung nagmamanufacture eh. Sila ang kasabwat dito sa pagbebenta ng mga polboron. Tignan nyo na nangyari sa Alitagtag. Nasaan na yung nahuli? May investigation ba sa Senate and Congress after that PDEA leaks? Wala. Kasi kasabwat nila. Yan ang sinasaksak ko sa utak ninyo. Binigyan kayo ng 5,000 ayuda, yung 3, baka yung 1,000 isinugal, yung 1,000, siguro yung 2,000 pinambili ng ulam, yung 2,000 pinambili ng pulburon. So win-win ang mga bangag dito dahil sila pa rin ang nakikinabang sa illegal na pulburon o illegal na asin. Nakita nyo mga kababayan? Kaya yung pagbibigay sa inyo ng pera, hindi kayo dapat nagpapasalamat sa mga buwaka ng inang yan. Kasi pera nyo yan. Ang i-demand nyo sa gobyernong ito, trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda na yan, mga kababayan, kung talagang ang gobyernong bangag o ang isang gobyerno ay sincere sa pagtulong, nasa isang ahensya lang po yan. Katulad dito sa Amerika at iba pang mga bansa. Nasa social services lang yan. O sa atin sa sa DSWD. Diba? So lahat ng mga taong mahirap, nandyan ang master list dyan. Ngayon, ipaprocess, diba? Hindi yung ayuda dadaan kay mayor, kay governor, dadaan kay congressman, kay senador, kay bangag. Hindi dapat presidente ang nagbibigay ng ayuda. Diba? Nagbibitbit ng bigas si bangag, nagpapakita gila si Pangulong Bangag dahil birthday niya, namigay ng bigas, or dahil birthday niya, nilibre ang bill sa ospital. Hindi dapat ganon. Centralization, ganyan. Hindi dapat yung pinopoliticize. Lahat ng mahirap dyan, isang listahan lang yan. Hindi, tuwing magpapalit ng presidente, magbigay-bigay ng bigas, magbigay-bigay ng ayuda, ililibre ang hospital bill, pupunta sa PCSO, pupunta kay ganito, guarantee letter, putang ina, pera ng taong bayan yan. Isa lang dapat yan. Nagigets siya ba, mga hitad? Kagigil. Ang sarap talaga sa lugsugin ng mga kipay na mga yan. Kaluoy man ka mo, nakakaawa ang Pilipinas. Nakakaawa kayo, lalo na po yung mga pinagamit para bigyan ng ayuda. Yaan po ay minamanipula ang inyong utak. Diba? Anong sabi ng Brian Revilla ba yun? Napanood sa TikTok. Pag malakas ang sigaw ninyo, malaki ang ayuda. Putang ina, pera ba nila yan? Sila ang nagde-decide kung malaki o maliit. So paano yung hindi nakapagsalita? Kunyari, hindi ka makapagsalita, di wala kang ayuda kasi hindi ka makapagsalita. Upaus ka, umahina ang boses mo. Kasi ang palakasan ng sigaw, malaki daw yung ayuda. Yan ba ang gobyerno na araw-araw ninyong tatakin?
Again, kailangan natin ng sustainable project, mga kababayan. Kaluoy talaga kayo. Sabi ni Amelia Cruzada, samantala dito sa France, ng eleksyon ng president, parang normal na araw lang. Debate lang sa TV. Never, sabi ni Anita Ruenar, Anita, kumusta ka na palaga? Never na nakatanggap ng ayuda ang pamilya ko sa Pinas. Kasi nga, pinipili din nila yan. Even yung mga listahan na yan, pinipili nila yan, di ba? Meron nga doon sa Davao na yung buntis, naalala ninyo, na kumuha siya ng ayuda, 10,000, tapos yung mga barangay, ewan ko, naparusahan ba yun? Yung mga barangay chairman doon, may hati. Ang internet, mahina sa Pilipinas, sabi ni Rick. Ngayon nga, pinapatay yung mga sila Joey, yung mga, may rami akong mga nabasa. Yeah, yung mga Facebook nila, tinitira ng buwaka ng inang gobyernong ito. Gusto ko yung patahimikin. Ulitin ko, lahat, mga kritiko, sinusubukan nilang bayaran. Mga kritiko ngayon, sinusubukan nilang bayaran at hindi na magsalita gamit ang pera ng bayan para manatili ang kanilang pagnanakaw, pangingidnap, pang-smuggle at lahat ng kanilang party-party forever. Yan yun, mga palangga, ang ginagawa nila ngayon. Di na po nadadaan na ngayon sa taong bayan sa ayuda kahit po ubusin nila ang pera, di po siya mananalo, sabi ni LC Cubero. Exactly, kaya nga araw-araw mo salta, huwag kayo nagpapaniwala sa mga Marcos, never again. Yan ang sigaw ng mga dilawan pero sila nawala. 'Di ba? Kasi yung mga dilawan na mga supporters still, for sure nagising na kayo. Pero itong mga kaalyado ng mga dilawan, iniwan na kayo sa ere. Dilima, si Ontiveros, si Matching, 'di ba? Si Recto, mga dilawan yan Ginago kayong lahat. Kaya, yun sabi ko nga, kung gusto nyong manatili na mahirap at pumupilan, alam nyo bang nakaka-degrade? Nakaka-degrade sa pagkatao ang pumipila ka dahil sa bigas. Actually, never ko naranasan yan Kahit mahirap, kahit napakahirap ng buhay, kasi masipag naman ako. Hindi ko naranasan pumila ng bigas. Pero, naalala ko, kinuwento ko na sa'yo, nung bata ako, Pasko yun, I was like, hindi pala bata, first year high school, pumipila kami, may isang konsyal, di ko na lang papangalanan, konsyal ba yun, na yung mga bata pinapipila, binigyan tigli 5 piso, yun lang yung natatandaan ko. I was young. Pero nung nagkaisip na ako, never akong pumila niyan para mangingin ng bigas o mga dilatang ganyan. Pero kasi kawawa kayo, talaga biktima kayo. Hindi naman lahat may angking alindog o skills. Katulad ni Palangga, di ba? Katulad ni Sia o ni Bega Warp, di ba? Hindi lahat tayo ganun na masipag. So nakaka-degrade. Hindi ba kayo nahiya yung the moment na ang haba-haba, ang init-init, tapos nakapila kayo? Tapos forever, ipapasa nyo sa inyong mga anak. O anak, pumila ka doon kasi si Mayor may bibigay na tig 5 kilong bigas. What kind of life? 'Di ba? Na meron kang ipapamana sa iyong mga kasunod kaapu-apuhan. Ang gusto ko mangyari sa taong bayan, magkaroon ng leader na bibigyan po kayo ng trabaho, hindi yung nagmamalimos, hindi yung nagmamakaawa. Kaluoy man. Sabi ni Kingfisher, sana pinagbilan ng gold. Bakit di binabalita ng media? Baka gawin nilang pondo sa eleksyon. Ayun na nga, kasabwat na nga yung media. Kasabwat na nila lahat. Bubusalan, pati mga vloggers ay bibigyan ng pera o opera ng pera para tumigil na sa pagsasalita o sindakin, kasuhan o gurgurin. Diba? So yan ang ginagawa ngayon. Pero they're not gonna win. Hanggat buhay ako, mga kababayan, hindi titigil ang bunganga ako dito sa kamumura sa mga buwaka ng inang mga kawatan sa kaba ng bayan, at naniniwala ako na time will come sooner matatapos na natin ang mga bangag na yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Believe me.
nasa mga kamay ninyo. Ngayon kung gusto niyo maging mahirap kayo na forever nanghihingi, 'di ba? Parang nakakalungkot. Alam mo nakikita ko, nakakalungkot yung lagi kayo nakapila. Walang giatay na ating life, sabi ni Bantataw. 'Di ba Bantataw? I mean, yung nakapila kayo na bonggang-bongga dahil sa 3 kilong bigas o dalawang lahatang sardinas. Tapos naalala ko, mayroon pa mga balita dati, di ba, yung mga lola, mga matatanda na. Wala kasi kayong choice eh. Mga lolo't lola, wala kayong, I know na wala kayong choice. Kaya kahit na mahaba, alas 4, alas 2 ng madaling